Ahoy, kamusta mga wrap-up tips? Magandang yaman sa inyong lahat. Sa video na ito, ipapaliwanag ko ano nga ba yung pagkakaiba ng stocks tsaka forex. So may kita ngayon natin ang kakaiba ng stock sa forex. Sa stock market, may tatlong category yung stocks. Blue chips, chip stocks, penny stocks. Sa tatlong category na yan, iisa lang ang matinong stocks yan, blue chips. Secondaryng pwede mong banatan dyan yung chip stock. At dapat na iniiwasan mo dyan yung penny stock. Kasi penny stock ay considered basura. Yung mga blue chip ay nakakalaga ng 50 peso pataas per share. Diba? 20 pesos pataas per share. 100 pesos, 1,500, 1,000, 8,000. Basta by hundreds all the way sa line of 10 to 50 to by 1,000 yung mga halaga ng blue chips. Yung halaga naman ng mga chip stocks eto nagre-range from few peso per share, katulad ng kunyari 5 peso per share pababa, katulad ng 1 peso per share. Yan yung mga chip stocks. At yung mga penny stocks naman nagkakahalaga ng mga ganito, like 0.50 cents to 0.10 cents to 0.0050 blah blah blah, mga sentabo. Kaya nga penny stocks, na-guess nyo. Ngayon sa stock market, pag sinabing stock, company name yun. Kunyari BDO, diba? Ali, which is Ayala Land, SM, diba? SM Prime, JFC, Jollibee Food Corporation, mga ganon, SMP, mga ano, diba? MP, katulad ng Emperador. Tapos yung SMA o yung San Miguel Corporation, MSC pala, San Miguel Corporation. Mga ganon yung stock, which is company name. At eto naman yung shares, bilang ng parte ng kumpanya. Shares ay number of volume o bilang ng kumpanyang iyong pinag-iimbisan o binibili, binabuy and sell. Sa stock market may tinatawag na board lot, na kung saan yung board lot ay sumatotal lot size yun pagdating sa forex. Di ba? Lot size yan sumatotal. Yung board lot, kumbaga piso, isang tumpok. O, di ba? Ganun yung ibig sabihin ng board lot. Piso, isang tumpok. Kunya sinasabi sa may board lot, 1,000 shares. Hindi ka pwede bumili ng mas mataas, hindi ka pwede bumili ng mas mababa pa sa 1,000. Dapat initial mong investment 1,000 shares. 1,000 shares pataas para maging official stockholder ka na, shareholder ka na, o official ka ng investor. Pag tinamaan mo o na-avail mo na agad kung ano man na nakasulat na nakalagay doon sa may board lot. Ngayon kapag pinagkumpara natin sa forex yan, may dalawang klaseng category yung forex, major pair at non-major pair. Yung mga major pair, mapapansin nyo, laging may USD sa dulo. Kunyari, eto, isang major pair, BTC USD, major pair. XRP USD, mga major crypto pair. Ito, major forex pair. Ito, major crypto pair. Huwag kang bibili o magte-trade and scout ng kung anong klaseng crypto pairs na non-common sa'yo, hindi familiar sa'yo. Versus ito, common, familiar sa'yo, major pair. Huwag kang babanat ng kung anong klaseng forex pair katulad ng ganito, since non-major pair. Kumbaga sa stock market, yung non-major pair na andito sa category ng chips to penny stocks. At itong major pair ay nasa category ng around blue chips. So na-guess yun ang pagkakaiba. So ngayon, sa stock market, stock ay company name. Sa forex, yung forex pair ay currency. Sa stock market, yung shares ay number of volume. At syempre sa forex, yung number of volume ay equivalent into lot size, which is unit. At yung board lot naman ay lot size. Sa forex, ito na nga yun. Yung board lot is equivalent into lot size. Yung number of volume ay unit.
which is ito, unit, number, volume. So, nag-guess na kung ano yung pagkakaiba ng stock market versus sa forex. Parang awa sa sarili, mag-value ng time.